Hi guys, kakapagod. Galing ako sa restaurant, nagtulong kay Tuyin. Galing sa tour, tapos alam mo kanina nung nag-tour kami, may narinig akong baril. Siguro mga 6 na putok ng baril. Alam mo, last year, meron din ganyan eh. Ngayon nangyari ulit. Tapos alam mo ba na yung mga tao sa paligid kung paano ako sira-siraan. Araw-araw yan guys. Araw-araw. Sinisiraan ako araw-araw. Mananahimik konti yan kapag may kasama ako. Nag-i-enjoy ako. Nag-i-enjoy ako sa buhay ko kahit na, alam mo yun, hindi malaki ang sahod ko dahil alam ko naman na parang malabo kang bigyan ng chance na magkaroon ng trabaho. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil mayroong nagbigay sa akin ng trabaho. Dati kong trabaho. Yun. Binalik sa akin ni Mons ang ibang oras kalahati. Alam mo ba yung hindi ko maintindihan sa mga tao dito? Yung pilit kang sinisiraan. Maglalakad ka sa kalsadang pinagtatawanan. Inaalipusta, pinapahiya. Alam mo yung nakakasawa eh. Nakakasawang pakinggan yung mga explanation at kasinungalingan na kesyo masama daw ang ugali ko. Alam mo sa totoo lang, hindi na nakakatuwa eh. Hindi na nakakatuwa na ang kagaya kong Pilipina ang napili nilang bastos-bastusin sa country nila dahil sa tingin nila mangmang lang sa country nila. Alam mo yung nakakainit ng ulo? Yung marami kang alam na trabaho pero ayaw ka nilang bigyan ng chance na magkaroon ng trabaho dahil sa punyetang lingwahe mayroon sila. Alam mo kung ano yung nakakapikon guys? Ang nakakapikon guys, binabastos ka ng paulit-ulit, mapasa public, na kisyo papatayin ka, na kisyo sasagasaan ka. Alam mo kung ano nakakainit ng ulo guys? Alam nyo kung ano nangyari sa akin, hindi ba? Many years akong binubuli-buli, binabastos-bastos ng paulit-ulit. Pero alam mo yung kung ano yung nakakainit ng ulo? Paulit-ulit ang binabastos ng walang respeto. Ang Pilipina, hindi binabastos, ginagalang sa Pilipinas. Kung sa country nyo, binababoy nyo, bakit hindi nyo pauwiin ng maayos ang tao, lahat ng mga Pilipinang gusto nyong kupkupin sa country nyo? Bakit hindi nyo pauwiin lahat? Alam nyo kung bit-bit ko lang ang anak ko. Wala sa poder ko ang anak ko, di ba? Pinilit yung tanggalin. Kung sa poder ko lang guys, ang anak ko matagal na akong lumaya sa country nito. Dahil alam ko na wala akong future na maganda dito dahil walang ginawa. Kundi siraan ako ng siraan. Paulit-ulit. Nakakadismaya, no? As in, dismayado ako. Bakit? Dahil ganyan ang senaryo ng buhay ko. Nakakasakit sa dibdib pero paulit-ulit. Alam mo yung kapatid ko, humingi na ng tulong yan last year. Humingi na ng tulong sa otoridad. Humingi na ng tulong kay Serapi. Pero alam mo, paulit-ulit din akong ginaganyan. Alam mo sa totoo lang, hindi ko naman pinagpipilitan ang sarili ko sa na to eh. Dahil wala akong future. Bakit? Umpisa pa lang sinira na. Sinira na nila ang future ko. Sira na, as in sira na guys. Lahat ng kahihiyan tanggap ko na. Pero alam mo yung hindi ko kayang tanggapin guys. Yung paulit-ulit akong hinungud-ngud sa tae nila. Kung paano ipahiya. Kung paano paulit-ulit na pinapahiya at pinagtatawanan at pinipilit na gawing puta sa pamamagitan ng punyetang kamera na yan na hindi ko alam kung saan in-install. Alam nyo ba na ginawa akong baliw ng maraming taon? Dahil dyan sa punyetang kamera na yan na hindi mo alam kung saan kinabit. Tama, high-tech ang mga utak nyo. Pero yung pambabastos nyo sa kapwa Pilipino, sana buong mundo ang nakikinig. At nakikisimpatya sa katotohanan kung ano ang naranasan ko sa ginawa nyo. Alam nyo kung sino ako. Alam nyo rin kung paano nyo ako siraan.
Mula simula hanggang ngayon. Tapos ang ganda ng tawa nyo niyan. Ang ganda. Tuwang-tuwa kayo habang ako'y umiiyak. Tuwang-tuwa kayo na nagdurusa ako sa kasalanan na hindi ako ang nag-umpisa ng gulo. Guys, nasaan ang justice? May nakakatuwa ba doon? May nakakatuwa ba? Kasi yung ginagawa sa akin parang hindi ko alam kung may nakakatuwa. Pero sa totoo lang yung naranasan ko. Hindi ko naranasan sa Pilipinas sana eh. Naranasan ko dahil sa sinungaling na bunganga na report nang wala namang katuturan. Alam nyo guys, parang ang sikip ng mundo ko dito. As in, ang sikip-sikip ng mundo ko. Ang gusto ko lang naman makasama ang anak ko. Pagdating sa trabaho guys, marami akong alam eh. Alam mo yung pagbubuke, gawa ng mga bulaklak ng kasal? Kayang-kaya ko yan guys. Kayang-kaya ko mag-decorate ng table kapag may kasal. Kayang-kaya ko rin guys makipagsabayan sa kantahan. Sayawan, yes. Dekorasyon sa bahay, yes. Magtrabaho sa restaurant, kaya ko rin guys. Pero yung hindi ko kaya guys, kung paano ako ulit-uliting pinagtatawanan, sinisira, paulit-ulit, dahil astig sila sa country nila. Dahil sila ang hari. At ako'y isang sampid. Yes. Bakit? Binubuhat ko ba yung country nila? Hindi guys. Nandito ako sa country nito, nag-i-enjoy mag-vlog. Kasama si Tuyin, nag-i-enjoy pumunta ng restaurant. Happy Rogelia kung ano ako sa Pilipinas. Pero alam mo yung hindi ko kayang tanggapin guys. Yung nag-i-enjoy ka, nag-i-enjoy din sila kung paano ka sirain. Diba? As in, nag-i-enjoy ako sa buhay ko eh. Yes. Dahil ako yung tipong taong masayahin. Pero alam mo yung yung nakakasimangot. Yung kung saan ka nagtatrabaho, pupuntahan ka nila. Kung lahat na lang, lahat sila dumugin ka doon para lahat, kailangan ngitian mo silang lahat habang ikaw ay busy-busy. O kaya, lahat, kausapin mo silang lahat para lahat sila matuwa sa'yo. Bakit guys, naranasan nyo ba na nasa ibang country kayo tapos buong mundo, kinakausap nyo at nakasmile kayo kahit na hirap ka na? Kasi sa totoo lang lahat naranasan ko na eh. Dito sa country nito naranasan ko na. Pero sa Pilipinas hindi ko naranasan, pero dito naranasan ko lahat. Lahat. Nakakapikon, hindi ba? Pero alam nyo guys, pinipilit ko maging strong. Pinipilit ko maging pasensyosa. Pinipilit ko tumayo sa paang ito kahit hirap na ako. Pinipilit ko maging mabuting tao dahil galing ako sa mabuting angkan. Galing ako sa mabuting pamilya. Pero alam mo yung kung ano nakakasakit? Yung paulit-ulit ang pinagtatawanan eh. Paulit-ulit na lang guys. Paulit-ulit. Ayaw ko na sana magsalita ng ganito eh. Pero alam mo kung ano yung nakakapikon? Pikon na kasi ako. Pikon na guys. Kung dati sumulat ako sa pawis dahil sa problema ko. Pero alam mo, paulit-ulit no? Alam mo kung bit-bit ko lang anak ko, kung pwede ko lang bit-bit din ang anak ko pa uwi ng Pilipinas. Matagal na sana akong wala dito, no? Matagal na sana akong hindi pinagtatawanan. Pero alam nyo guys, nga kesyo ganito-ganituhin nila ako. Alam mo last year, may ginawa din sila sa pagkain ko eh. Nakulang na lang mamatay na ako. Pero nung nasa Pilipinas ako, hindi ako nagsumbong. Alam niyo kung bakit? Dahil tinatry kong pagpasensyahan ang mga tao sa paligid ko. Pero mahirap pala pagpasensyahan, ano? Lalo na kapag pinipilit kang hilahin pababa ng paulit-ulit na lang.
Hindi mo alam kung anong kademonyohan mayroon sila eh. Ano kaya guys kung pagtungtong nila ng Pilipinas, ganunin mo rin. O kaya, ewan ko ba, sa totoo lang, ayoko magsalita eh. Pero too much na yung ginagawa sa akin. As in, too much na. Kaya guys, alam nyo kung saan ako, alam nyo kung sino ako. Alam mo yung, nung pumunta ako sa embassy, nabitbit ako ng kapatid ko. Ayaw ko na sanang bumalik sa country na to. Pero naalala ko yung anak ko. Yes, ang anak ko. Nag-iisa kong anak na si Jeline. Pero yung ginagawa sa akin, pikon na ako. Ubus na ang pasensya ko. Kaya panawagan sa mga Pilipino, kayo ang pwedeng tumulong sa akin. Kung kailangan kong bitbitin ang anak ko pa uwi. Mas mabuti na rin siguro yun. Para sa katahimikan ng utak ko. Yun na guys, pakishare ang video ko para alam. At sana makarating guys Sir Rapi Tulfo. Kasi yung mga Pilipinang naninira sa akin, gusto ko hilahin pa uwi ng Pilipinas sa turuan ng leksyon. Yun lang guys. Bye.